Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, no? Patungkol po ito kay Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Grabe matindi to, iyak na naman BP Sara at Senator Tulfo, matinding labanan yan ha. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon mga ka-review. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Sara Duterte at si Senator BP Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Statistically tied po, no, sa latest presidential survey at iniiwan po nila yung kompetisyon. Ito po ay isang punto lang po ang lamang, no, ni Senator Raffy Tulfo dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano po ibig sabihin yan? Pag ngayon po nagkaroon ng botohan, statistically tied po sila. Kasi po, meron po yung meron pong plus and minus 2, 3% to 5%, ganun po yan. No? So, tabla po sila. Si BP Sara, partida po yan. So, ibig sabihin ba dong pwede talagang talunin ni Raffy Tulfo si BP Sara? Yan, sasagutin natin yan. Okay. Ito po, tignan po natin to. So 35 po si Senator Raffy Tulfo. So mga karibin natin, wag po natin kakalimutan na ito po ay isang survey po lamang, no? At malayo pa po ang eleksyon, di ba? Pero survey po ito, pero ano lang dito mga karibin natin, kung if it really represents, di ba? Yung buong Pilipinas. Kasi ilang tao lang naman itong survey na ito. Ilang tao lang po yan. Di ba? At saka, malamang sa malamang, hindi po natin alam yung mga estado ng buhay, no? Nung mga sinorbe nila. Di ba? Malay natin kung mayayaman, o may kaya, or hampas lupa, di ba? Nakatulad natin, di ba? O kaya, this is just a survey mga karibin natin. Ito po ay poll conducted, survey ay conducted po noong March 6 to March 10. 35% si Raffy Tulfo, 34% naman po si Sara Duterte, no? So, very close po. Pero kung, ito mga karibin natin pero kung kayo po ang tatanungin mga karibin natin, kung boboto ka ngayon, sino po ang iboboto mo? Sa dalawa na lang, kasi dalawa naman talaga yung halos magkapantay, no? Yung ratings nila. O kay BP Sara or Senator Raffy Tulfo, di ba? 1 point lang. Kaya nga statistically ay talagang tabla po sila, no? Pero ang maganda po rito, iwan po nila yung pangatlo. Ang pangatlo Sino ba yung pangatlo na yan? ay walang iba kundi si Leni Robredo na iboboto pa rin ng mga Dilawan sa Kamping kahit na anong mangyari. May 11%. No? Followed by Senator Amy na may 5%. Manny Pacquiao. Yan na nga nakakapagtaka mga karibin natin Mas malaki pa si si Leni Robredo kaysa kay Senator Amy Marcos. No? O anong umiikot sa mga isip ninyo ngayon about dito sa survey ito? Na may 3%. Senators Robin Padilla, Hontiveros who got 2% and 1%, no? So si Hontiveros po 1% lang. 1% lang po. Kaya wala pong kahit na anong daldal ni Hontiveros, wala na po yung talabian sa mga Pilipino. 7% of the respondents were still undecided
At yung tatanungin niyo syempre, nasan si Martin Romualdez? Ito po, other politicos mentioned by the respondents as potential presidential candidate. O kapit kayo, baka may pag-asa yung mga loyalista at mga tambalos-los vloggers. Baka may pag-asa yung inyong pambato. Si Ito na. Martin Romualdez, ilang porsyento? Ayan. Speaker Martin Romualdez, Rodrigo Duterte, Manila Mayor Isko Moreno, wala pa pong 1%. Yan po, wala pang 1%. Ilan na nga uli si Tulfo? 35%. Si BP Sara, 34%. Opo, kahit po malayo yan. Ano po ba magagawa natin? Hindi naman ako nagpa-survey. Bakit kayo sa akin umaangal? Malayo pa ang 2028. Edgardo Rada. Oo, talagang malayo pa. ano ngayon? Kasalanan ko ba kung naglabas sila ng survey? Binabalita po natin yung lumabas na survey. Huwag po kayong kulang kayo. Yan ang problema nyo eh. Pati survey na hindi naman kayo kasama. Hindi naman tayo kasama. Malayo pa. Huwag po kayo mag-alala. Pag malapit na. Pag malapit na po ang survey, ang presidential election, huwag kayong mag-alala. Iiwan sila lahat ni BP Sara Duterte. Gigil na. Layo pa yun. May Gigil na gigil po yung yung mga taong bayan, yung mga netizen, mga karibin natin. Kasi inaungusan niya ni Senator Rafi Tulfo si Vice President Sara Duterte. O, paano ba naman hindi ka manggigigil, mga karibin natin, no? May issue nga sa PCSO, no? Paano kaya nangyari yun? Baka hindi nila sinama sa sa survey. Kung sino po yung nag-imbestiga sa PCSO at hindi na natuloy. Ha? Sabagay, iba siguro yung tanong eh. Ha? Kung siguro ko yung tanong kung boboto ka ngayon, yan ha. At may tutulong sa'yo. At magte-trending ka pa. Yan. Yan, mga, ano lang yan ha. Pag-asa pa si Martin. Wala pang 1% ngayon. May pag-asa pa yun. Asa pa kayo, ha? Okay. Talagang ganun. Habang merong pag-asa. Okay, ano po ibig sabihin nitong survey na to? No? Dalawa lang po ang may pag-asa na manalo. Si Rafi Tulfo at saka si BP Sara. At pag yan, makinig kayo, ha? Pag yan trend na yan ay nagpatuloy, one-on-one, Sara Duterte at Rafi Tulfo, wala po tayong kakabakabay, no? Kasi habang tumatagal, na-expose po ni Rafi Tulfo yung kanya sarili. Sa totoo lang po, bugbog na po si BP Sara ng paninira. Hindi pa po nagsisimula na masiraan si Rafi Tulfo. Oh, di ba? Kala nyo, dilawan, ha? Eto na ngayon, nakita na ng dilawan. Pangatlo si Lenny, ha? Puta, pag tinira natin to si Rafi Tulfo, kasi si Sara Duterte, wala na eh. Binugbog nila sa kakatira eh. Ano ngayon ang pwede nilang gawin? Kailangan makuha natin. Makasibak tayo sa supporter ni Tulfo. Sisiraan nila si Tulfo. Parang yung ginawa nila kay Isko, di ba? Si Isko, ang taas ni Isko, pangatlo yata si Isko eh. Nung nagsimula yung mga survey. Makikita po natin yan. Wala pa pong tumitira kay Rafi Tulfo. Alam ko na yung mga... Meron pong tumitira. Yung taong bayan po, no? Na gigil dyan sa loto, mga karibin natin. Yan po talaga yung dinadaing nila, di ba? Yung sa PCSO. Nabigla na lang nabigla nawala sa air eh. Di ba? In-stop yung investigasyon about dyan sa... Pero mabilis talagang makalimot ng Pinoy, no? Mga karibin natin. Mabilis po tayong makalimot sa mga nagagawang di ba? As long as nakakatulong sa bansa. May natutulungan. Lalo na si Senator Idol Rafi Tulfo, di ba? Idol Rafi Tulfo. Ha? Mabilis talagang malilimutan yan ng Pilipino kasi may programang tumutulong eh. So yung tatatak lang sa utak ng taong bayan
ay yung kanya pong mabubuting ginawa. Diba? Pantitira ng dilawan. Kunwari, hindi natin sinusulsulan yung mga dilawan. Halimbawa po, nakita kasi nila, may pag-asa si Lenny. Kasi nagsimula si Lenny 1% noon. Naging second, di ba? Ngayon, 11%. May pag-asa si Lenny na mag-second. Ano mga pwedeng ipantira kay Tulfo? Alam na, di ba? Ngayon pa lang, para nahiwagaan na tayo sa paano siya mag-conduct, no? Paano siya mag-conduct ng investigasyon. Nakikita niyo naman, grandstanding. Kinakailangan may magandang result. Ha? Total, gusto mo na yan eh. Kinakailangan yung resulta ng investigasyon mo sa loto ay kapanipaniwala sa mga tao. Kasi ngayon pa lang, yung resulta ng loto, hindi ko kayo sinasabihan ng gagawin nyo mga dilawan. Hindi ko kayo inuudyokan. Pero pwede nyo pagsimulan niya. Inutusan yung mga dilawan. Total, utu-utu naman kayo. Binibigyan ko kayo ng ideya, di ba? Pero para sa akin mga karibin natin, okay na po si Senator Raffy Tulfo, no? Kaysa naman sa mapunta tayo sa mga dilawan, di ba? Kaysa mapunta tayo sa mga dilawan, no? Dito na tayo kay Senator Raffy Tulfo, di ba? Nangunguna sa senatorial. Sa nangunguna, di ba? Malayo pa naman ang eleksyon. Mahirap nito kung manguna si Leni Robredo. Di ba? Mahirap nito kung manguna ngayon sa survey si Leni Robredo, mga ka-review. Yun po ang hindi katanggap-tanggap, di ba? Pero si Senator Raffy Tulfo, parang yan eh. Diba? Kasi lagi po siyang nakikita sa social media. Na may natutulungan, diba? At nagtitrending pa. Sino ba ang hindi boboto dyan, diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa balitang ito or sa video ito? Yan, comment na lang po sa baba para sa lang po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong opinion patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.